Nice day ngayong araw. Dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Ahitin na natin para walang sagabal sa pagpasok ng needle. Para maganda yung pagpasok ng ink. I-stencil na rin natin tong design na gagawin natin. Bali itong gagawin nating project ay itong harap lang. Yung pinaka-center ng braso. Ready na rin natin yung mga kailangan natin gamitin. Let's go, umpisa na natin to. Dito tayo mag-uumpisa sa ibabang part. Bali gagamit tayo dito ng needle na 11 curve magnum para halos diretso na natin tong isi-shading. Kung mapapansin nyo, itong ginagawa nating piece ay parang pera. Ito nga ang ginagawa nating background sa gilid ay medyo bitin at may space pa sa bandang gilid. Kaya ang gagawin natin dito sa space na walang laman o walang design, magpe-freestyle na lang tayo. Lalagay lang tayo dito sa gilid ng konting design na parang usok. Dahil wala tayong reference na gagawin nating design dito sa gilid, kung ano yung magagawa natin, yun na yun. Dahil may usok naman din dito sa kabilang tattoo, magaling na itutugma na lang din natin para bumagay pa rin yung parang usok dito sa gilid. Magawa nga lang din tayo ng dark to light para may contrast na parang magmumukhang usok. Tayo rin pala yung gumawa dyan sa kabilang side na tattoo na magaling na. Dito naman tayo sa kabilang side. Gumamit naman tayo dito ng 9RS na needle. 9 round shader na nga rin yung ginamit natin. Linya sa loob. Katapos naman natin maglagay ng linya magkabilaan, dito naman tayo sa pera. Ito palang ginagawa nating pera ay parang kandila. Para pala magawa natin to dahil maliliit yung mga detalye, gumamit lang tayo ng 3RL na needle. 3RL talaga yung madalas natin ginagamit, lalo na pag susungkit tayo ng mga maliliit na detalye. 3RL na rin pala yung ginamit natin pang shader. Dito lang sa mga part na kailangan nating i-shading. Ito nga kandila na ginagawa natin ay may patulo effects pa nga. Ang mahirap lang naman dito kapag madidetalye yung gagawin mong piece, medyo matagal mo siya magagawa. Dahil 3RL lang yung gamit mong needle, tapos susungkitin mo lang yung mga detalye. Kaya medyo matatagalan ka rin. Dahil tatapusin mo yung piece na yan na gamit lang yung 3RL na needle. Ito na rin kasi yung ginagamit natin pang shading. Dahil hindi naman ganun kalaki yung isi-shading natin. Box nga lang din yung ginagawa nating design dyan para sa background. Kaya din naman gumamit dyan ng mga 5RS o kaya 9RS na needle. Pero sanay talaga kasi tayo gumamit ng 3RL na needle. Pagkatapos nga natin dun sa kandila na pera, dito naman tayo papunta na sa taas. Bali gagamit tayo dito ng 11 curve magnum. Gagamitin na rin natin na panlinya pero gagawa tayo dito na parang usok papuntang taas. Dark to light na naman yung gagawin natin para makagawa tayo ng parang usok papuntang taas. 11 curve magnum pa rin yung ginagamit nating pang shading. Papunta dito sa pera. Tuloy-tuloy pa rin yung pag shading natin. Gamit ang 11 curve magnum papuntang taas. Dahil saktuhan lang yung kailangan natin ni shading, kaya ito na rin yung ginamit natin. Dito nga rin sa itaas ng pera ay may parang apoy. Gagamitan pa rin natin ng 11 curve magnum para parang paapoy sa taas. Light to dark pa rin yung gagawin natin para makagawa tayo ng magandang texture na parang paapoy dito sa taas. Dahil parang bitin dito sa bandang gilid, gagawa ulit tayo ng parang usok papuntang taas para hindi magmukhang bitin yung mismong design. Bali freestyle lang yung gagawin natin kasi wala naman talaga sa reference. Itong usok na gagawin natin, ilalagay lang natin para hindi maging bitin dito sa bandang gilid. Light to dark yung gagawin natin dito, syempre. Gamit pa rin yung 11 curve magnum. Dito naman sa bandang kandila ay magagawa tayo ng konting liwanag. Gagamit nga tayo dito ng ink na yellow, orange, light to dark, saka white. Bali dito lang tayo maglalagay ng colored. Black and gray yung gawa natin, tapos dito sa bandang gitna ng apoy ng kandila ay papaliwanagin natin ng konti. Ayun na pala, tapos na rin pala tayo. Wala na, linisan na nga rin natin gamit ang antibacterial soap. Ayun na nga rin yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Perang kandila at may pera nga rin dun sa itaas. Pinaka-design nga nito ay pera, tapos may mga usok. Nag-freestyle na nga lang tayo sa magkabilaang gilid ng usok para mapunan yung space magkabilaan. Tapos sa taas ng pera may apoy. Di na nga rin natin kinulayan para mag-focus yung pinaka-design dito sa liwanag ng kandilang pera. Ayun na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Kaya para sa tattoo ni ma'am, nice!